Okay na po. Ayan. Ayan, magandang gabi pong muli. Welcome po sa Dulos for Christ. Binabati ko po ang bawat isa ngayong gabi at sa mga manunood sa live. Magandang gabi po. Paalala lang po, ang ating Dulos for Christ ay nagaganap po every Thursday, 8:30 in the evening at 7:30 in the evening po sa Pilipinas, 7:30 in the morning sa ibang bansa, sa kabilang panig ng mundo. At kung nais po ninyong hindi lamang sa online naka-join, pwede po kayong mag-PM sa kahit na sino po sa amin dito na kakilala ninyo at pwede po nila kayong ma-join sa aming GC. So you can participate also sa aming mga trivia, quizzes, and nababasa nyo rin po yung kanilang mga insights and comments. Ayan po, magandang gabi pong muli at magandang umaga sa bawat isa. Ayan po. Welcome na po natin ang ating host na si Ate Lily. Siya po ang ating host sa gabi at sa umaga. Ayan po. Okay po. Ayan, magandang gabi pong muli sa bawat isa. Have a blessed Thursday po. Salamat sa Diyos. Ang pa lang kanino talagang nagagalak tayo. No? Dahil sa biyaya ng Panginoon tayo nabubuhay po. Andito tayo dahil sa pag-asa natin, nakasama natin ang Diyos sa anumang pagsubok, sa lahat ng ating pinagdadaanan. Ang Diyos lamang ng ating taglolo at tagapagtanggol. At ito po ay ating nararanasan sa araw-araw, nagbibigay biyaya sa ating na po, araw-araw. Nagbibigay lakas at tagumpayan. Amen. Ngayon po, ibigay po natin ang ating sa ating Pastor Jolie na siya po nga mag-lead ng prayer ngayong gabi. Sige po, Pastor Jolie. Salamat po. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Magandang gabi po sa Pinas at sa Japan at sa US naman po or Amerika. Magandang umaga po sa inyo. Sige po, tayo po yung manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak ng aming Panginoong Jesucristo, sa gabay at patnubay po ng Espiritong Banal, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat. Kagaya ng aming papuring awitin na inihandog sa iyo, Lord. Dahil lang sa iyong biyaya, kaya kami nabubuhay, Lord. Kaya kami nakakapagpuri, Panginoong Diyos. Tunay ngang napakasagana ng iyong biyaya sa amin. Napakasagana ng iyong pag-ibig, Lord. Napakasagana ng iyong awat habag, Lord. At napakasagana, Panginoon, ng iyong pag-iingat at pagliligtas sa buhay po ng bawat isa. Lord, bagamat ang kapaligiran namin ay punong-puno ng kaguluhan na nagdudulot ng takot sa tao, pangamba, Panginoon. Pero nagpapasalamat kami, Lord, sa mga pangako mo sa amin na patuloy na nire-remind mo, Lord, sa aming puso at isipan, Lord, na ang Diyos ay kasama, ang Diyos ay sumasa atin, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan. At handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanikman. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Lord, napakasarap na mayroon kaming mga salita mo na nilalagay sa aming mga puso, sapagkat ang nangako sa amin ay hindi tao, kundi pa naman siya ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na naglikas sa amin, Lord. Kaya mayroon kaming kapanatagan, Panginoon, kapag inilalagay namin sa aming puso at isipan, Lord, ang iyong mga pangako, Lord, sapagkat tiyak, Lord, at sigurado natutuparin at tinutupad mo, Lord, ang mga pangako mo. Kaya nagpapasalamat kami muli, Lord, sa gabing ito. Pagpalain mo po ang gawain na at bless mo po, Panginoon, bawat gagamitin mong instrumento bilang daluyan ng iyong salita na gagamitin mo ang aming kapatid na magpapahayag, Lord God. Tulungan mo po siya at tago mo po siya sa iyong likuran at kayo po ang makita sa kanyang buhay, Lord. Salamat po at maging maayos po ang aming internet connection, Lord God. Nagpapasalamat kami, Lord, sapagkat sa ganitong gawain, Panginoon, patuloy mo kaming isa, yung nagkakaroon kami ng fellowship una sa iyo, Lord, at fellowship sa bawat isa. Lord, salamat po ng marami. Patuloy, sinasamantala namin ang bawat pagkakataon na pinagkakalob sa amin, Lord. Kasi darating ang araw, Lord, hindi mananatiling ganito, Panginoong Diyos. Kaya ang bawat pagkakataon na pinagkakalob sa amin, samantalain nga namin, Lord. Kaya salamat po, patuloy na
Kayo po ang samahan niyo po kami, Panginoon, Banal na Espiritu, ang iyong presensya ang patuloy na maranasan namin, Lord, sa gabing ito, Panginoon. Looban mo po kami ng iyong presensya. Nagpapasalamat Lord. kami sapagkat ang Diyos namin, Lord, ay nasa lahat ng dako. Lalo tigit, Lord, ang Diyos namin ay nasa puso namin. Kaya patuloy mong pagharian, Lord, ang aming buhay, ang aming puso, ang aming isipan. Yamang itong oras na ito, inilalaan na namin para sa iyo, Lord. Gawin na namin ang puspusan ng totoo, makatotohanan sa iyo, Panginoon. Sapagkat ang mga ginagawa namin sa iyo, Panginoon, kami rin naman ay ang makikinabang nito, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy mo kaming tinuturuan. Sa pamamagitan ng iyong salita, patuloy mo kaming pinapalakas. Kaya salamat, Lord. Ang gabing ito, Panginoon, ay punuin mo ng kapayapaan, punuin mo ng kagalakan. Ang bawat buhay po ng bawat isa sa oras na to, Panginoon. Salamat po ng marami. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain ito hanggang sa matapos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak. In Jesus' mighty name, amen and amen. Salamat po. Amen. Salamat po, Pastor Jolie. Very encouraging prayer. Salamat po. At ito ay nagbibigay sa amin ng katagumpayan sa araw-araw sa gawain ito. Katagumpayan hanggang sa ulo po. Mimi G, good evening po. Sis Jen, Pastor Jolie, Brother Pat, Sis Annalie, Mary Grace, good morning po. Sis Maribel, Karen Joy. Po, muli. Isa na po natin ang gawain sa pinakapuso. Ang gawain ito, ang salita ng Diyos. Sige po, Sis Jen. Amen. Amen. Praise God. Ayan, bago po tayo mag-umpisa, may ano lang po ako, konting tanong. Tanong. Siguro 5 lang po, 5. Ayan, eto na ang mga ano. Ayan. Trivia. Quiz. May quiz po tayo ngayon. 5 lang naman, mabilis lang to. Sige po, pabilisan na, tingnan ko nga. Tingnan natin. Abala. Tingnan ko po. Ilipat ko sa live. Lilipat ko po sa sa ating GC. Ay, wag na. Baka magpanic na naman yung PC ko. Baka ayan na nga. Nag-blurred na. Anyway, wag na. Hindi ko na ipapakita sa kanila yung chat natin kung sino sumasagot o hindi. Sumasagot o hindi dahil kung sino po yung nagre-respond. Amen. Okay, so number 1. Meron po tayong number 1 na katanungan. Ako na lang pala dito titingin. Ayan. Okay. Hindi nakatiis si Rhea. Sabi niya sa live na lang daw po siya manunood. Pero walang Pero yan, nakapasok na pala siya. Okay, maraming salamat. Tanong number 1. In the Bible, who run? Sino daw po yung tumakbo? In the Bible, who run to tell the disciples that Jesus had risen? Ay, may sumagot. Mary Magdalene. Galing. Ayan, siya po. Si Mary Magdalene. Siya yung tumakbo. Ayan, tumakbo. Para ipahayag, para ipaalam sa mga disciples na, ayun, si Mary Magdalene. Ayan, maraming salamat po. Ayan, number 2. What did the people of Nineveh, hindi po yan alam na nila, naku, si tumakbo. Hindi po yan What did the people, ano daw yung ginawa? They sackcloth po and repent. Ay, teka po, pasensya na po. Hindi pa po ako tapos. Salamat. Sorry po, natigil yung tanong ko. Nakita ko kasi yung, ni Sweetie. Sabi niya, mag-leave lang daw siya saglit kasi mag-water siya ng herbs niya. Okay, sorry po, Mimi G. What did the people of Nineveh do immediately after Jonah preached to them? Ayan. Ayun po. They tore their clothes and wear sackcloth
put ashes on their face and repent. Iyon. Ayan. Yun, tama din pala yung sagot niya. Put sackcloth, ibig sabihin kasi nun, they fasted. Ano po, nag-fasting sila. Kaya sila nagdamit ng sako. Ayan. Galing ng valedictorian natin. Walang kupas. Ayan, nagrepent. Nagrepent sila after na mag-preach si Jonah sa Nineveh. Salamat naman, nakinig sila. Ano po? Ayan. Number 3, finish this verse. Ayan, meron tayo. Sino kaya makakompleto ng verse na to? Today, if you hear His voice, do not, five-letter word. If you hear His voice, do not, pasensya na po siguro yung aking Ako yata ang may problema. Ay, 5-letter words lang po. 5 letters word. If you hear His voice, do not. Okay. Tatalikod. English eh. Kahit na po sa Tagalog ba sa sa English po, 5 word. Ay, 5 word. 5 letters word. Ayan. Sige po, skip muna natin yan. Balikan natin yan. Okay, number 4 question. Number 4 question. Which Old Testament king, sino po ang hari sa Old Testament ang nagsabing, I will do it tomorrow and suffered because of, naku, pareho din pala ng sagot dito, because of delay. Which Old Testament king said, I will do it tomorrow and suffered because of delay? Ayan, may sagot ni Mimi G, si Saul. Si Solomon. Si Solomon ba? I will do it tomorrow and suffered because of delay. Ayan, meron na tayo valedictorian. Galing Number 5. What did Jesus say about being ready for His return? What did Jesus say about being ready for His return? Bibigyan ko po kayo ng pagpipilian. Para Ayan, pasa ko sa GC para magkaroon ng idea. Nasaan na yung messenger ko? Saan ang ating messenger? Ayan. Eto po, Ayan. Alin po dyan ang sinabi ni Jesus? Maghintay. Ano daw ang maging ready daw po tayo sa kanyang pagbabalik? Mas madali mas mabilis pag may pagpipilian Kapapasok lang ni Ate Ana, nakaisa na kaagad. Ayo, dapat pala pinorward ko na lang. Okay, ito na po yung last. Andito na si Ate Ana Abay, ganun Ay, hindi pala, may babalikan pala tayo. Ito na po Copy. Ito na po yung last nating tanong, tapos balikan natin yung isa. Ayan po. You're in a race against time. What do you grab first? Ayan. No wrong answer, just choose and explain why. Ayan. Sino po? Mag-unmute naman kayo para marinig natin. Lalo na kapanahunan ang tanong na to Bakit daw po? Ayon, Bible. Ang sagot po ni Mimi G, you're in a race against time.
What do you grab first? Ano yung una mong kukunin? Halimbawa, ayan na daw, andyan na daw si Sweetie. O, Sweetie, eto yung katanungan. Panlimang tanong. You're in a race against time. What do you grab first? Ayan, kung ikaw yun wala namang maling sagot. Kaya lang, depende po yan sa sagot mo, bakit yun ang pinili mo. Sabi ni Mimi G, I think water bottle. ayun, water bottle. Kasi, hindi naman siya biblical. Hindi biblical yung sagot ko, sorry. Hindi, Water bottle. eto po yung okay lang naman, okay lang. No wrong answer, okay. Oo. No wrong answer pala. So, water bottle sa akin kasi, you can live without eating within 30 days. But, pagka walang water, ay, mahirap po. Baka 3 days lang, mahina ka na. So, water bottle. Make sure your water bottle has water. Yes, has supposed to be. Ayan. Si Brother Paz po, cellphone daw. O, Brother Paz, siguraduhin mo, charge yan, Tsaka may, anong tawag doon? Yung portable na charger o kaya Ay, meron na pong mga nauuso ngayon na charger na na solar. Kaya, bumili na po tayo. Ayan, power bank yon, power bank. May power bank kayo. Ayan. Kasi mahirap magdala ng kapag hindi naman at parang nagdala ka lang ng bag na walang laman. O, 'di ba? Wallet na walang laman. Ayan. Si Ate Lily daw ay letter E ka dyan. Magsalita ka po, kapatid. Mag-unmute ka. Sige. Like sis Mary Grace, sabi ako din nga yung tubig din ako Pero ba't snacks ang nilagay mo? Hindi na, yung hindi ako magugutom pag snacks. Ibig sabihin, magkasama kaming dalawa that time. She has snack and I have our Water. Hindi kami magugutom. Sing together. Dapat sama-sama kayo nila Brother Paz. O si Brother Paz may dalang cellphone. Si Mimi G may dalang Bible. O di, walang kulang, kompleto. Hello po, ako F. F? Best friend mo? Dadali mo yung best friend mo? Kailangan niya ng moral support. Best friend ko. Si Jesus. Sinong best friend mo? Si Jesus. Akong kaibigan. Di ba pag sinabi ko, Jesus, paulanin mo? Oo, di ba? Jesus, gusto mo ng pagkain? Di ba miracle? Wow. Siya ang best friend ko. Wow, nice. Nice naman. Naman answer. Sa Hindi. akin, cellphone, para matawagan ko si kapatid na Gina, magdala ka ng Bible. Matawagan ko si Mary Grace. Buddy, dala ka ng tubig. Tapos, Sister Lily. Huwag mong kalimutan, Sister Lily, ang snacks. Mukhang magpipiknik kayo Mukhang hindi Balik na po ako sa loob. Salamat po. Talagang lumabas si Brother Paz para lang sumagot. Salamat po. Amen, amen. Pero meron tayong tanong kanina na nga yun? Finish this verse. Brother Paz, wag ka muna pumasok. Finish this verse. Today, if you hear His voice, do not Delay. Pardon? Delay? Oo, delay pala. Oo, 5-letter word. Narinig ko Letters. kasi namin yan nung tinanong mo yung hari. Diba? Sabi ko nga, ay, mababanggit. Pero sana wala makapansin. May napansin. Nakapagbigay pa ako ng hint. Okay. Maraming salamat po. Hinanap ko sa verse. Ay, okay. Ayan po. Yan po yung topic natin ngayon. Kaya, napansin nyo, kanina, number 1 ang tanong natin, sino yung tumakbo? Oh, may urgency, di ba? May urgency nung nalaman niyang buhay si Jesucristo, na buhay namang muli. Tumakbo ka agad siya, di ba? Para ibalita sa mga disipulo na buhay. Sino po yon? Si Mary Magdalene. And then, sa yung daw po yung sinabi dito, what did the people of Nineveh do immediately? Agad. Ano ang ginawa agad ng mga tao sa Nineveh after Jonah preached to them? Yes, they repented and fasted.
Ayun. Makikita natin yung urgency nila. At dito natin nabanggit yung walang delay. Ano po? Ay, sino po yung ano? I will do it tomorrow and suffered because of delay. Ay, ang sagot pala ni Mimi G, ano? Wala na pala, hindi ko na pala to tinuloy. Ano po? Pumunta na ako sa kabilang, sa next na, na tanong. Ang sagot po pala doon ay si Haring, si Haring. Siya po ay si Parao. Si Pero. Matatagpuan po siya natin sa Exodus 8:10. Ayan. Exodus 8:10. Kasi sabi niya pagpabukas na lang. Ayan. Hihintayin na lang niya tomorrow for the frogs to go away. So, naghintay pa siya ng bukas. Hinayaan niya muna mag-suffer. Okay? So, ang topic po natin ngayon ay urgency. Pagtugon po, So, buksan po natin sa Hebrew chapter 3. Pero basahin po natin lahat ng, Hebrew chapter 3 verse 7 hanggang matapos po. Sino po ang pwedeng magbasa? Yung mananamnam natin ng salita ng Diyos. Ayan. Sino pong pwede magbasa? Hebrews chapter 3 verse 7 to hanggang matapos po. Ayan, sige po. You can unmute po mga kapatid kung sino po ang pwede magbasa. Hebrews chapter 3 verse 7 hanggang matapos po para makuha natin yung buong content niya. Context. Sino po ang kasama natin sa live? Sis Eden, good evening po. Hindi Ayan. nakapasok. Sige po, pag wala pong yung si brother pa ang may para radyo. May buhay. Radyo. Palalabasin mo na naman si Brother Paz. Pero dahil lalabas na naman siya, huwag na natin palabas. Ayan. Sige. Kaya mo yan. Lagyan mo ng buhay. At lagyan na, ito turn on ko na sa radyo. Ayan po. 3:7. Ayun po. Verse 7 po. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon pong marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ulan. Verse 9, na doon ako tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin, at 40 taon na nangakita ang aking mga gawa. Verse 10, dahil dito'y nagalit ako sa langit ito at aking sinabi, laging sila'y nagkakamalian ng puso, ngunit hindi nila nangakilala ang aking mga daan. Verse 11, ano pa't aking isinumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapangyarihan. Verse 12, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya, na maghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Verse 13, ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Verse 14, sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo, kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Verse 15, samantalang sinasabi ngayon, kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi. Verse 16, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay nagtatanong pala ito, sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi ba gayong lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises? Verse 17, at sino-sino ang pinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay
mga buwan sa ilan. Verse 18, at sa kani-kanino isinupa niyang hindi makapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsusuway, at nakikita natin na sila'y hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Amen. God be all the glory po. Hallelujah. God, maraming salamat po. Nakaradyo ang ating boses. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat, Ate Lily. God, mangusap ka po sa puso ng bawat isa. Buksan niyo po ang aming mga mata at pandinig na espiritual. Haplusin niyo po ang puso ng bawat isa. At tunay nga po ang iyong salita ay tunay na mangusap sa amin. Banal na Espiritu, be with every one of us. Talk to us, O Lord. Speak it out, O Lord. May your word tonight activate our faith and really respond to you, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Maraming salamat po. Napakaganda ng verse na binasa natin. Ano po? Napakinggan natin. Ang title po natin ngayon is Today Matters. Amen. Kung last time po, ang topic natin is procrastination. Napakahaba na po. Ngayon po, ang topic natin ay Today Matters. Amen po. Kabaligtaran po nung nakaraan. Kaya ang mga quizzes natin ngayon is may kaugnayan sa pagmamadali, sa urgency. Ano po? Do not delay, immediately. Ano po? So, tingnan naman natin, habang tayo ay nagbabasa kanina, ano po kaya yung pumasok sa puso't isipan natin? Ano po? Aling verse kaya dito yung nangusap sa atin? At parang nagkaroon ng pitak sa puso natin. Yung bang pinakahuli na at nakikita na sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Alin kaya dito nangusap sa inyo? Ano po? Pero, tingnan po natin yung verse 7. Kaya nga, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilan. Amen po. Hallelujah. Alam niyo po ba na ang pagsasabi natin ang sagot natin ngayon ng maybe later, it really makes our heart hardens para magsabi ng yes for tomorrow. Kapag nagsagot ka ngayon ng later, God, at bukas na, sigurado yung kinabukasan, hindi na yan. Iba na ang sagot mo. Wala nang later. Ano po? Bakit po? Ang sabi dito, acronym na lang tayo para mas madali. Ano po? Acronym tayo ng today. Amen. Okay. Letter T. Para maiksi. Amen. Letter T. Turn your heart to Him. Letter T. Turn your heart to Him. Amen. According to Joel chapter 2 verse 12, God is calling us back urgently. No halfway return. He desires full surrender today. Amen po. Sa Tagalog po, pwede pong makibasa. Tingnan ko nga sa Tagalog. Joel chapter 2 verse 12. 2:12 po. Ngayon, sabi ng Panginoon, magsipanumbalik kayo sa akin ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangit at may pananambitan. Amen. 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 Hallelujah. Rend our heart to the Lord. Amen. Even now declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting and weeping and mourning. Mga kapatid, wag na po nating patigasin ang ating mga puso. Now that we have the opportunity to hear the word of God, what will be our response? Ano po ba at paano tayo
magre-respond sa Panginoon. Ngayon na ba? O bukas na? Mamaya na. But God is showing us the urgency to respond. Nabasa po natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Naggalit siya sa lahi nito at hindi sila nakapasok sa Kainaan, sa Promised Land. Dahil hindi nilang magawang magtiwala sa Panginoon. Dahil kapag hindi ka nagtiwala, hindi ka susunod. Di po ba? That is the meaning of procrastinating, yung pagdi-delay mo kay God. Do not delay, do not harden your hearts. Huwag na po tayo makipagmatigasan sa Panginoon. God is talking to us through through situations, through your friends, through corrections, through the Word of God, sa preaching. Grabe, kumbaga kaliwat kanan na nakikita mo na nangungusap sa iyo ang Panginoon, sa atin ang Panginoon. Parang may nag-share lang, may nag-insight, parang ako ang pinatatamaan, nagpaparinig sa akin o pinapakinggan, kinakausap ako ng Panginoon. Pero ano ang sagot natin? Galit? How do we respond? Galit ba? Naiinis ba tayo? Itong pastor na to, pinaparinggan ako palagi. Ilang tao na po ang nagpatotoo sa atin na para bagang siya ay tinatarget ng pastor. Siguro tong pinsan ko na nag-invite sa akin dito, kwento na niya ang buhay ko kay pastor. Kaya naman si pastor, yun ang sinasabi niya sa pulpito. Di po ba? O kaya naman yung discipler ko, kwento na kay pastor yung mga ko, kaya ganyan si pastor. Alam natin na tayong pinatatamaan. Parang alam natin na ganun. Kaya minsan yung pastor ko minsan nagsasabi, bato-bato sa langit, ang tamaan wag magalit. Bakit po? Kasi they felt it inside na sila yung pinapatamaan, pero sa totoo lang, nasasaktan tayo dahil yun ang katotohanan. Sa dami ba naman ng tao? Di po ba? Akala mo po, ikaw yun, ikaw lang nag-iisa ka. Pero halos lahat po tinatamaan. Because when God speaks sa isang verse, iba-ibang yan, ang dami mo po dyan makukuha. Pero, yung isa tinamaan siya dito, yung isa tinamaan siya dito. Di po ba? So, hindi yun ibig sabihin na ikaw lang ang pinatatamaan. Wala pong kinalaman yung mga sinabi ng discipler o minsan talagang totally wala. Minsan nga malalaman mo, sabi nga ni Sis Karen, nagpipray ako, hindi ko naman alam, hindi pa naman niya sinasabi sa akin. And, di po ba? Pero yung pinag-pray ko. And one time din po, nag-pray kami sa morning devo. I prayed in detail. God, meron po, wala akong sinabing meron po dito. Ang prayer ko lang, God, palakasin mo ang red blood cells. Specifically. And then afterwards, after ng prayer na, nag-sharing kami, sabi ni Ma'am Shrubi, sis, nauna ka nang nag-pray para sa akin in detail. Kasi may problema pala siya sa red blood cells niya at sa white blood cells niya. Hindi po ba? So, wala pa, hindi pa natin alam. Pero kung magiging obedient lang po tayo, kahit na sino ba mag-iisip na manalangin ka ng ganon, di ba? So, kung ano yung nilagay sa puso, yun. Kaya yung mga pastor na nagsasalita sa pulpito, hindi ka po niyang pinatatamaan. Not unless, yung nangyari kila Brother Paz, medyo exemption po yun, Kasi siguro kinuha lang sa kulay ni Brother Paz nung sinabihan siyang hehehe. Ayun, amen. Pero, joke lang po yun. Pero sabi nga po, dito? Return to me with all your heart. Ano po ang ginawa ng mga taga Nineveh when they heard what Jonas preached about? Abay, ayaw nilang magunaw, maparusahan. Di po ba? It's God who will punish them. Will reject them. So, ano dapat nilang gawin? So, ayan, magandang gabi po, Chang Emily. Ang ganda naman, naka-collar pa na tayo, Amen. Formal na formal, Chang Emily, ngayong gabi, Amen po. So, when God return us or call our attention or parang kinalabit ka, binatukan ka na, piniingot ka na, may sinasabi sa'yo, kino-confront ka na face to face, what will be your response? And when are you going to respond? The answer is today. Now. Alam niyo po, ang today, pag kinabukasan, today pa rin yan. Sa susunod na araw na rin, sabi nga, next week na lang. Pag dumating na yung next week na yon, that will be today. So when is your today? It has to be now.
Lahat po yan, next week, bukas. Hindi po ba? Pero pag inisip mo, pag dumating na yung araw na yun, o sige, kailan ka, magbabayad sa utang mo? Sa Sabado. Pagdating ng Sabado, today is your promise. Di ba? So, wala tayong excuse kay God. Our today will come. Darating at darating yung today natin, kahit sabihin mo na, ayoko mag-preach ngayon, next month na lang. O, di ba? Your today will arrive. Amen. Ayan na si Mimi Rose. My today arrived. Sabi ko noon kay Brother Paz, saka na, Brother Paz. Di po ba? Sabi ko kay Mimi Rose, hindi pa, Mimi Rose, hindi pa. But my today has arrived. Meron na po tayong morning devo. Di po ba? Ang dami kong beses tinanggihan si God. I delayed. I procrastinate. Pero dumating din yung today ko. At yung today ko, nung dumating na yon, I responded. Sige na nga po, God. Starting October 17, we've started our morning devo. Ipinush ako ni God through situations, through people who encourage me. And thank you sa mga taong ginamit at sa sitwasyon. Kaya po nakapag-start tayo. And wala, mag-iisang taon na po tayo. Napakabilis ng panahon. Pero hintayin po natin yung today na yan. Maaring 40, sa kanila po dito nakalagay 40, ilang taon ba? 400 years o 40 years? Ano po? Kahit yung mga sa disyerto, 40 years. Ano po, hinintay nila bago sila nakapasok sa Canaan. Di po ba? Tayo po ba? Kailan tayo nakatanggap ng calling at ang sagot natin is next time, later. Naalala ko po si Ate Ana. Nung anniversary ng Dulos for Christ, yung today niya, nag-start ng Dulos for Christ. Anniversary po. Ano po? So that day, she took the courage para makapag-pray with boldness and without, without fear. Alam niyo po, nag-start ng araw na yon, the next challenge na tinanggap niya is nag-share na siya, nag-exhort na. Grabe. So ang tanong, when will be your today? When are you going to return to God with all your heart? Not half-hearted. Kailangan specific nakalagay dito with all your heart. Not 85%, not 99%, not 99.99%, but with all your heart. God, except my son. Except lang sa family ko. Kasi pag kinakanti ang family ko, I'm losing my patient I'm forgetting I'm a Christian. No. That 0.001% is necessary. Yun po yung bubuo ng 100% ng puso natin. God, not Saturday morning. Kasi yun lang ang pahinga ko Di ba? God, wag lang linggo. God, wag lang, ang dami nating, ang dami nating 0.001%. Pero yun po ang mahalaga. So, God is calling us back urgently. Urgently. We do not know. Alam niyo po, lahat naman po tayo, nakaalam, narinig natin yung nangyari sa pamangkin ni Ate Ging, di ba? At his very young age, 13 years old, he was drawn. At masakit sa puso ng nanay at mga magulang nila kasi they were there. Nakita nila kung paano nalunod yung kanilang anak. Mga kaibigan, di ba, nakita nila. And they were trying to help him kasi pag nahulog po sa pit, sa butas na hindi naman yun dapat maligo doon sa ilog po sa Gifu, one of the rivers in Gifu. And siya, hindi ko po alam kung tumalon o na-slide, nakalimutan ko na yung detalye ng kwento. So, para maiahon siya, kailangan pumasok din doon. Kaso kapag pumasok ka din doon sa butas, pareho na kayong malulunod. So, tumawag na sila na, yung ganon, yung ang hirap po, kasi you wanted to help pero hindi. So, ang point ko lang po doon, we do not know when will be our last day. So, walang nag-aakala. Po? So, it hurts. Yung din pong kaibigan ko, ang anak niya, 21 years old. 21 years old, walang bisyo, healthy siya, tapos sport-minded. Ang ganda. Tapos alam niyo po,
ang plano nila kasi ano yun, holiday dito, May. Holiday dito yon, may babakasyon siya. Pupunta siya dito kasi nag-aaral siya sa Tokyo. Pupunta siya dito para mag-travel with her aunt. Hindi na po siya, the next day, dapat Saturday papunta siya dito. Friday morning ba? O Saturday morning? Friday morning, pagtingin nila sa kwarto, tapos na. Tapos na yung buhay niya. Binangungot. Di po ba? Hindi natin alam when will be our last day. When are we going to break our last? Kaya po mga kapatid, magkaroon na tayo ng urgency. Hindi lang po para sa atin, sa mga mahal natin sa buhay. Hindi natin alam kung kailan sila mapapawalay sa atin. Hindi po ba? So, ginamit ko lang pong example yung death, separation. Kasi alam ko pag death, wala na talagang pag-asa. Ano po, kapag may famine, flakes, ganon, ano po mga problema, tagutom, ganyan, meron pang chance hanggang may buhay, may pag-asa. Pero pag may death na, wala na. We cannot share to them anymore. Kaya yun po ang ginamit kong halimbawa. Para para magkaroon tayo ng urgency. Ito na ba? Kailan na ba? Amen? So, God is calling us. Wag na daw po natin, do not harden your heart anymore. Yan po yung ating verse ngayon. Wag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Gaya ng mga araw ng pagtukso sa ilang. Ano po? Okay, nasa tipa lang po tayo. Alas 10 na. Sabi ganun eh. Okay. Bilisan ko na po. Hindi na ako mag-explain mahaba. Okay, letter O. Buti na lang today. Hindi. Akala ko today matters ang topic. Yes po. Today matters. Mahalaga talaga ngayon. Pero, ang acronym natin po today lang. Gusto yata dagdagan na Ate Lily ng acronym ng matters. Parang procrastination. Amen. Mahaba. Okay, letter O. Open your ears and spirit. Ayan. Revelation chapter 2. Verse 7. Sige po, Revelation chapter 2 verse 7. Bilisan na natin po, kasi Uli po open yun. open your eyes and spirit. Hallelujah. Yan. Oh, open your eyes and spirit. Revelation chapter 2, 7. Sige po, kung sino pong maunang makahanap, pwede pong magbasa. 2 and 7. Pag nauna po ako na magbabasa. Pero pakishare na lang po sa Tagalog sa GC natin. Maraming salamat po. Ayan. And Cathy, join ka na po sa ating group. Magandang gabi po. Ayan. Sa mga nanonood pa. Amen. Ano po lang, Revelation? 2:7. 2:7. Salamat po. Ayan. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give the right to eat from the tree of life, which is in the paradise of God. Amen. Hindi lang po, sabi niya dito? Mahalaga daw po na tayo ay nakikinig. Kung sino daw ay may pandinig, makinig. Let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, ano po ang kapalit nito? I will give the right to eat from the tree of life, which is in paradise of God. Grabe po, no? Di ba yung sa tree of life, pinagbawal itong ipakain? Pero kapag daw po tayo ay nakinig sa salita ng Diyos, magbibigyan na daw niya po tayo ng right to eat from the tree of life. Kaya pala, magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan, kasama ng Panginoon. Mga kapatid, let us hear the word of the Lord. Kasi kung hindi tayo makikinig, wala tayong right na kumain ng bunga ng tree of life. Paano tayo makakasama ng Panginoon forever? Kaya po pala ipinagbawal yun, pinalabas si Eva at Adan kasi they didn't obey God. Di po ba? They fell in their own desires. Di po ba? Nagnanadaya sila ng kaaway. So, hindi sila pwedeng kumain ng bunga ng tree of life. Kaya, ang kinain lang nila, the tree of knowledge. Di po ba? Ang tree of life, hindi sila pwedeng kumain na. Kasi nga, bawal na sila. Nagkaroon na tayo ng kamatayan, di ba?
Amen. So, next topic na po yan. Amen. So, Hold on. Sorry po, pa-hold on po kay Kathy. ay, sige po, salamat. Ay, oo, sabi ko join ka, tapos hindi natin pala, hindi siya makapasok. Hindi pala siya daw makapasok. Amen. Salamat po. So, mga kapatid, kailangan po tayo mag-respond. Amen po. Hindi lang po basta makinig, okay? Para kay God. Faith without action is dead. So, mga kapatid, narinig natin, ibig sabihin, sundin natin, gawin natin. Letter D, decide to follow. Decide to follow. Tayo po ay, pakishare na lang po sa Tagalog sa GC natin. Joshua 24:15. Ayan. Joshua 24:15. Unahan niyo po ako. Joshua. Diyan lang po magbabasa. Amen. Joshua 24:15. Salamat po, Chang. 24:15. Joshua 24:15. Nakita niyo na po, Chang? Siya po si Chang Emily, mga kapatid, taga San Jose. Ayan po. Ako lang po ang nag-cut Kimi. Ay, ikaw, akala ko siya ang nagsulat siya sa GC, hindi ko kasi nakikita eh. Pasensya na po siya. Pambira. Okay po. So, basahin ko po, Joshua 24, chapter 24, verse 15. Decide to follow. Okay, but if serving the Lord seems undesirable to you, meron ba ditong hindi desire na mag-serve sa Panginoon? I rebuke in Jesus' name. Siguro naman lahat gusto pong mag-serve sa Panginoon. Yun yung desire natin, to serve the Lord. Then, choose for yourselves this day whom you will serve. Wow. It's the urgency talaga. Mamili ka ngayon kung sino ang pagsisilbihan mo. This day. Choose for yourselves this day whom you will serve. Do you want to serve God? Sino pong Diyos yan? Ang daming Diyos kasi dito po sa Japan, ang daming Diyos. Pati toilet, meron silang Diyos. Toilet nung kami sama. Amen po, Lahat meron silang Diyos. Okay? Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Ayan, napakaganda. Naipaalala po ito sa atin ni Pastora Jolie, ang ating, naging theme song na rin po ng Doulos for Christ. We will serve the Lord, even when the trials comes, for none can separate us from the love of God. Ayan, we are more than conqueror. Ayan po. Yan po ang ating Yan po yung ating, ako din po, paborito ko talaga to. But as for me and my household, eto po siya, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Ayan. Doulos for Christ. Ayan po. Salamat po sa nagbigay. Amen. Birthday gift nila po ito sa akin. May pangalan ko pa, Jeanette. Amen. Special mention. Salamat po. Ayun po, So, tayo daw po ay mag-decide. Kasi iba po yung narinig natin, nagustuhan natin. Pero, hindi naman tayo nagdi-decide na sumunod. Narinig lang natin, wow, ang ganda sa Morning Devo. Wow, ang ganda sa Doulos for Christ. Wow, ang ganda. Ang daming platform natin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday night. Meron po tayo. Meron din tayo mga Morning Devo. Meron din pong prayer room. Monday to Saturday. Pero ang tanong, emosyon lang ba yan? Isip lang ba yan? Nasaan ang pagsunod? Sino po ba ang ating pipiliin? Amen? When will be your today, kapatid? Naalala niyo po? Pupunta ako sa Pilipinas. Kailan po? Next week. So, nung dumating na yung next week, kailan ka pupunta? Today.
Amen? Lahat po tayo may today, and that decision mo, when will be your today. Amen? So, meron na naman po tayong aalalahanin. Bukas na ba ang today ko? Next month na ba ang today ko? Sino po ang nagsabi ni Sis Eden? Eden ng Japan po. Ano? Sabi niya, saka na sis, hindi ko pa kaya. Pero yung today niya darating na. And that will be tomorrow. Tomorrow po sa Morning Devo, si Sis Eden po ng Eden pala. Si Sis Eden, taga Pilipinas. Si Sis Eden, taga dito po sa Japan. Para magkaroon ng, ma-distinguish nyo kung sino. Eden at Eden. Yan. Si Sis Eden po bukas. Amen? Hallelujah. At si Sis Eden po sa Thursday. You will be amazed by the works and wonders of God through their testimonies. Amen po. Today, we are touched by the testimony of Ma'am Shrubi. Tunay nga po na nakita natin ang pagkilos ng Panginoon. Sa'yo po, ikaw, ako, tayo. When will be our today? Amen? So, eto na po tayo sa malapit na tayo. Malapit na, 2 na lang mga kapatid. Letter A. Act immediately. Wow. Act immediately. Hanap na po kaagad. James 1:22. Sino po ang makakapaghanap? Santiago. James 1:22. Ayan. Ay, lampas. James 1:22. Sige po, pa-unmute. Sino po ang naunang nakapaghanap? James 1:22. Partida po yan, kila Sweetie. Nag-unmute na si Chang Emily. Sa Amerika, time to prepare their Ay, hindi pala dinner sa umaga lang pala. Sorry. Sige po, Chang Emily. Amen po. Basahin ko na po. Salamat po. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Yun po. Ouch! Salamat po, Chang Emily. Ouch! Sino po ang napa-ouch? Sino po ang mga nagsasabing hindi deceiver? Sino dito ang nagsasabing hindi ako deceiver hindi ako mandaraya Pero ito po, napakalinaw. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Ouch! Ay, may pumukpok sa akin. May bumatok. Ano po? Ay, may pumingot sa akin. Ay, ayan. God, wala naman tulakan. Diba? Bakit? Kasi sinabi natin, hindi narinig natin, nagustuhan natin. It instruct our heart. Diba ba? Para kang sapul na sapul. Pero doon lang natigil. Let's activate our faith, mga kapatid. And so, we do not deceive ourselves. Action po ang kailangan ng faith. Kaya po sa Portuguese, gusto ko yung orasaw nila. Ang prayer po sa kanila ay orasaw. Orar, asaw. Ang ibig sabihin po ng orar is pray, asaw is action. So, orar, asaw. Orasaw. Pray and action. Tingnan niyo po, kahit sa ibang salita, it requires action talaga, Prayer, hindi lang po siya basta mag-pray ka, may gagawin ka din. Because activated faith requires action. Para daw po wag daw nating madaya ang sarili. Kailangan po, wag na nating hintayin. It requires urgency. Ano po yun? Sabi dito nakalagay, not choosing is already a choice. Wow, yung pala yun. Ay, teka lang muna, hindi muna ako mamimili. Sabi ko, ayan na po yung ating July calendar. Para sa mga gusto pong mag-exhort. Ay, hindi muna ako mamimili. It means you've already done your choices. Nagawa mo na po, namili ka na. Na wag munang mamili. Di po ba? You've already made a decision. Nag-choice ka na hindi, salamat sa Diyos. Mapupuno agad ang ating July calendar. Amen. Ay, August calendar. Sorry po. Di po ba? Nag-desisyon ka na, namili ka na,
na wag munang mamili. Ibig sabihin, you choose to delay. You procrastinate. Di po ba? So, when will be your today? Ayan, paulit-ulit. Ano ba yan? Paulit-ulit yan today na yan. Ano nga po yung T natin? T, turn your heart to Him. Ayan, Chang Emily, ang letter T po natin is turn your heart to Him, Joel 2:12. Letter O, open your eyes and spirit, Revelation chapter 2 verse 7. Letter D, decide to follow, Joshua 24:15. A, act immediately, James chapter 1 verse 22. And the last, yield your will. Yield your will. Yield. Yield your will. James chapter 4 verse 7. Ayan. Ayan po. Medyo iganon nyo lang para sa nasa iPhone para maglipat ng chapter. Ayan. James chapter 4 verse 7. Sa mga sa Biblia may hawak, just flip it kasi yun po yung natin kanina, James 1. Ngayon naman, James 4. Ayan, naka-unmute na si Chang Emily. Ready na. 4:7 po. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Po. Yun po. Ulit daw po, Sis Jen, ang why? Yield. Y-I-E-L-D. Yield your will. Ano po ang... Sorry. James 4:7. Okay lang po. James chapter 4 verse 7. Submit yourselves then. Ayan. Okay. Submit yourselves then to God. Resist the devil. And he will flee from you. Amen. Pag sinabi kasing yield your will to God, submit yourself to God. Yung mga gusto natin, tatanggalin na natin yun. Ibig sabihin, kung ano lang talaga ang kagustuhan ng Diyos, yun lang talaga ang gagawin natin. Let's submit. Lahat po. Kaya nga napakahalaga na nagtatanong tayo sa Panginoon. Lahat po. Lahat itatanong natin sa Panginoon para malaman natin kung anong kagustuhan niya para hindi na tayo nagsasayang ng panahon. Huwag na tayong nadadaya ng kaaway. It seems so right. It looks so good. Pero hindi pala will ni God. So we're just waiting our time, our effort, our money. Di po ba? Nagagastos lang natin lahat. Pera, pagod, nagagasta natin yung katawan natin, yung energy. And at the end of the day, anak, ito ang pinagagawa ko, hindi yan. Di po ba? Nabe-burnout tayo kasi sarili nating kagustuhan. Kanina nga, nag-uusap kami ng kapatid ko, sa Ate Ana at sa Ate Lily. We are praying for something. Nagtatanong talaga kami sa Panginoon kasi kung tama ba, ito na ba ang panahon? Di po ba? We need to ask God para wag na po tayo magsayang ng panahon at oras. Kasi sabi ko, mga kapatid, we're not getting younger anymore. Di ba? At lahat po tayo doon ang tungo natin. So, let us not waste our time. Kung ano talaga yung pinagagawa, yun na lang gawin natin. Let's submit sa will ni God sa buhay natin. Lalo na po yung bakit po tayo hindi makapag-submit? Ano pa ang opposite niyan? Pride. Di po ba? Sabi nung kasama ko sa trabaho, hindi I will never submit to my husband. Sabi ko, uy, sabi mo Kristiyano ka. Nasabi ko tuloy sa kanya, uy, Kristiyano ka, hindi pwede yan. Sabi kong ganun na, medyo na ako sa reaksyon niya kasi. Pero she claims to be a Christian, di ba? Pero sabi niya, naku hindi ako magsasubmit sa asawa ko. Nungka. O di ba? May nungka pa siyang nalalaman. Kaya, mga kapatid, let us not be deceived. Huwag tayo magpadaya sa kaaway. Huwag tayo magpadala sa pride natin. Let's trust, let's yield. Tayo po ay mag-depend lamang sa Panginoon. Mag-depend, mag-rely, mag-yield sa kagustuhan ng Panginoon. Sa Japanese po, sabi dyan miko kuro narimasyoni. Yung will, no? Di ba? Sweetie, miko kuro.
Ano po? Kung itatranslate mo po siya ng by word, mi, bunga, kukuro, puso. So, parang bunga ng puso, no? Pero yun ay will. Ang bunga ng puso o will ng Panginoon, dun daw po tayo mag-submit. Amen? At kapag daw po tayo, tinanggal natin yung pride na yan, kapag tayo ay nag-resist sa devil, he will flee from us. Lalayuan niya tayo. And transformation will happen to us. Ay naku po, hindi lamang po sa relasyon natin sa Panginoon, relasyon sa tao, ang ating muka magbabago. Makikita na dyan yung liwanag ng Diyos, hindi yung dilim ng problema. Kaya kung gusto nating makita ng tao yung liwanag ng Diyos sa mukha natin, hindi yung dilim ng problema, yung tipong pagdating mo sa company nyo, pagdating mo pa lang, nako, si boss nakasimangot. Bad day ngayon. Huwag tayo magkwentuhan. Kanya-kanya muna tayo. Galit-galit muna tayo. Kasi bad day si boss. Wala pang salita yan, ha? Pero nasisilaw natin. Aninag natin. Nasisinag natin sa kanyang muka. Ang reflection ng puso niya, no? What kind of day our boss has. Di po ba? So, ipakita natin yung transformation natin. Kung noon, lagi ka nakasimangot or hindi ka man nakasimangot, poker face, may nag-joke, may nagagalit, no reaction at all. Poker face, di ba? Kitang-kita mo na kwidaw ka, mag-ingat ka dyan. Medyo yan. Di po ba? It reflects. Pero po tayo ay magpa-transform sa Panginoon. Let's yield, let's submit, and let's rely. Ano pa yung iba? Mga synonyms po ang ginagamit ko. Kaparehong salita para mas maunawaan natin. So, kailangan talaga nating mag-rely sa Panginoon. Mag-yield, mag-depend sa Panginoon. Sa kagustuhan niya. Kamino ni Corona Rimasioni. May the will of the Lord come to pass. Tunay nga pong maganap sa buhay natin. So, para po mangyari yon, let's submit ourselves to God. Tayo po ay sumurrender, sa kanyang kagustuhan. Hindi kagustuhan natin. Amen? At ano daw po ang mangyayari kapag tayo nag-submit sa kanya? The devil will flee from us. And if it happens, transformation will occur. Tunay nga pong ito ay magaganap. Amen po? Maraming salamat sa salita ng Diyos sa gabing ito, na tunay nga po na ang sinabi niya sa atin dito na wag daw nating pagmatigasin ang ating mga puso. At kailan nga ba tayo susunod? Sabi po sa verse 7 to 8, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo sa Hebrews chapter 3 verse 7-8, gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, sino po nakarinig ng tinig ng Panginoon ngayong gabi na sinasabing, ngayon na, your today has come, has arrived. Your today has arrived. Kailan ka pa mag-uumpisang mag-aral ng Japanese? Kailan ka pa mag-uumpisang magbasa ng Bible? Kailan ka pa mag-uumpisang mag-share yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon? Kailan mo pa uumpisahan yan? Andito po ba si Sis Nali? Ay, andito nga. Kailan mo pa ibibigay ang iyong... Kailan ka po magre-record ng iyong awitin sa Panginoon? Talagang tinumbok Opo, kasi mag-iisang taon ng Morning Devo. Duguan na. Ako, lumalangin na po sa dugo. Amen. Dugo ni Jesucristo para ma-save. Ayan, kasi nangako sa atin. Bukas, ayoko magmangako. Ayan. Tinan mo, may nag-mail sa akin, nag-aaya sa Costco bukas daw ng umaga. Sabi ko, sasamahan kita kahit konti. Dapat talaga bukas, sabi ko, magre-record ako. Mag-aalarm na ulit ka ako. Record ng kanta. Ngayong gabi ka na mag-record, sis. Pwede nga, Diba? Ayan, wag na. Your today has come. Ngayon na. Yes, today is the day. Today is your today. Amen. Bukas po sa ating Morning Devo. Ayan. Yung worship song natin. Si Sis Maria. Hallelujah.
Amen. Salamat po. Ayan ano na, hardline na to. Straightforward na to. Para bukas si Sis Maria. Pag hindi mo sinabi, hindi yan gagawin. Hindi naman. Talagang, Amen, amen. Salamat po, salamat. Salamat. Ayan, expect natin. Para may resulta. Ano po? Para may resulta. Amen. Hallelujah. Sabi nga po, ayan, verse sa chapter 3 ng Hebreo. Ayan. Ayan, nag-open cam pa. Kakanta na yata ngayon ng live. Amen. Chapter 3, verse 7 to 8 po. Ulitin ko lang. Gaya nga ng sinabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Mga kapatid, you know what God is trying to tell you or calling you or asking you to do? Kayo lang po ng Diyos ang nag-uusap niyan, nagayas ng sa pagmumungkahi gaya ng sa araw ng pagtugso sa ilang. Amen po. So, ikaw po ang may pananagutan yan sa Panginoon. Kung ano man po yung inuutos at pinapagawa sa'yo ng Panginoon, gawin mo na po. When will be your today? Amen? tonight. Tonight! Yes! Ang today ni Sis Maria daw is tonight. Ayan. Tomorrow po abangan natin ang kanyang worship sa Panginoon. Amen? Maraming salamat po. And to God be all the glory po, mga kapatid. Ayan. Hallelujah. Sino po ang kinausap ng Panginoon? Sino po ang nais magbigay ng insight? Exact. Paki-check din mamaya ng tayo lang kasi may ilang song ako na gustong itanong. Ay, okay po. Sige. Okay. Amen, amen. Sige po. Ayan. Ay, it's 9:51. So, ibig sabihin po, si Ma'am Jolie, si Pastora Jolie is may curfew. Di po ba? May curfew po si Ma'am Jolie. Naman ako. Si Pastora Jolie. So, Pastora Jolie, kung ano po, sa natitirang minuto nyo po, baka gusto nyo pong magbigay ng pahayag or ng sharing. Ayan po. Insight sa ating verse for tonight. Salamat po. So, thank you po sa pagkakataon. Salamat sa remind na pinagkaloob sa atin ng Lord yung gabi nito na tayong magpatumpik-tumpik pa. Yun. Gawin na yung pinapagawa ng Lord kasi baka malay mo yung pinapapunta ni Lord, siya na pala yung kukunin o kaya yung buhay natin. Hindi, ano lang po siguro, sa naging karanasan ko lang this week na pinagawa ni Lord, no po, ang Monday po kasi, yung pong lola na 94 years old na dati na namin pinupunta po yun. 80 years old pa lang po siya noon nung nag-ano na kami ng Bible study sa kanila. Pero simula po kasi nung nagkaroon na ako ng assignment, dinadala ko na lang po siya. After nung day, before pa po ng Monday na gusto ko na po na siyang dalawin. Parang naantala pa kasi dahil sa sa walang tigil na ulan. Pero nung Monday na to, talagang hindi na ako tinigilan ni Holy Spirit, kailangan ko nang mag-obey. Yung bandang 4 o'clock, nagpunta po ko sa kanila. Ito na po pala yung time ni Lord na talagang kailangan ko na siyang puntahan kasi sa 2 weeks po pala, hindi na po siya nakakatayo kasi kapag umupo siya, nahihilo daw po siya. At syempre po dahil sa katandaan na rin, nagpa-check up, wala naman daw pong sakit. Sabi ng doktor, dahil lang edad na po niya. Tsaka dahil maulan, syempre po, yung iba pa rin yung energy na may araw. Tapos po, ang narinig ko sa kanya, sabi niya, ganito pala, sabi, kahirap yung may edad na, yung nangihina ka na, sabi niya gano'n. Tapos, gusto ko ng mamatay, sabi niya pong gano'n. Tapos, ay Lola, sabi ko pong gano'n sa kanya, yung ang iba gusto ng mahabang buhay ngayon. Kaya nga po pinagpala ng 94 years, malakas pa po kayo, tapos hindi man ulianin. Talagang, talagang
talagang ano pa po yung ano niya, yung isip niya tsaka yung pananalita niya. Hindi po talaga siya parang wala man sa 94 years old yung kausap ko. Tapos po, sinasabi ko nga sa abo ko, sabi niya ganon, ano yung gamot na para minsanan na lang para mamatay na ako, sabi niya po ganon. Tapos parang yung desperado po siya po sa kanyang nararanasan, sa kanyang sitwasyon po. Kaya siguro yun na yung way ng Panginoon sa akin na mapuntahan po siya para syempre may encourage po natin siya at may panalangin kay Lord na talagang sabi ko po sa kanya, basta pray lang tayo ng pray lang, sabi ko pong ganon. Si Lord naman yung si Lord naman ang tatakda sa buhay natin. Siya yung nagbigay. Siya yung mag-antayin natin na kukuha nito. Sabi ko gano'n. Huwag tayong gagawa ng sarili nating paraan. Sabi ko po gano'n sa kanya. Yun. Sa biyaya naman ng Panginoon na po, yun, ang kanyang, bago ko po iniwan, nag-pray po kami at natuwa po siya. Tapos po, nang kinabukasan naman po noon, yung nanay ko naman po, sabi niya, tulungan mo ko, pasyalan natin si Inang, yung pinasyalan mo ko kahapon, sabi niya. Tinulungan ko po yung nanay ko. Nung pong pagdating po namin sa kanila, praise God, nakaupo na siya kasi sabi nga, 2 weeks na siyang nakahiga lang na po. Pero nung pagdalaw po namin na kasama ko yung nanay ko, nakaupo na po siya. Natuwang-tuwa po kami na naabutan po namin siya na nakakaupo na at mas masaya na po kaysa nung Monday na pinuntaan ko. Na po, yun. Yung kapag may pinapagawa sa atin si Lord, huwag na nating ipagpaliban pa. Kasi kuminsan pala yun, kagaya ng lola na yun, o po sa kanyang sitwasyon, desperado siya. Ano-ano na yung mga pumapasok sa isip niya na negative. Gusto na niya talaga niyang mamatay. Pero, syempre, salamat sa Panginoon, ginagamit niya tayong instrumento para abutin yung ganun na kalalagayan. Then, kahapon din po, Wednesday, kahit na inutos po ako ulit ni Lord na pasyalan ko yung may bone cancer na nakaiga na lang po talaga yun. Talagang 1 year na po siyang nakaiga na lang, si Mia. Dinalaw ko po siya kahapon. Sabi ko, Lord, huwag ko nang palagpasin yung mga araw na binibigay mo kasi yung mga pinapapunta mo sa akin, parang sila na yung bilang na yung araw nila. Kaya samantalahin ko na itong pagkakataon na to. Kaya yun po, nadalaw ko po si Mia, nandun po yung kagalakan ng kanyang puso, nandun po yung kapangyarihan ng Panginoon kasi sila po mismo yung nagpapatotoo sa goodness and faithfulness ni Lord sa kanila na naranasan nila sa kanilang buhay. Sabi niya, Mami Joy, sabi niya ganon, 1 year na akong ganito niyan, ngayong August, sabi niya, opo, sabi kong ganon sa kanya, napakabuti ng Panginoon kasi ikaw naranasan mo ng 5 araw na nakomatose ka. Pero, yun nga, ginising ka ng Lord. Ngayon, mag-1 year na. Oo, sabi niya, talagang napakabuti ni Lord sa akin. Sabi niya, gano'n po. Yun, yung nakikita mo na kapag pinupuntaan mo yung ganong sitwasyon, ikaw pa rin yung napapalakasan din. Nai-encourage ka rin. Kasi nakikita mo yung goodness ni Lord sa buhay nila. Amen. Po, yung ikaw gagawin mo lang yung part mo, pero makikita mo yung ginagawa ni Lord sa buhay nila. Yun, yung sila na yung nagpapatotoo sa kabutihan ng Panginoon, kung paano nila ini-extend ng Panginoon yung buhay nila. Kasi kung makikita niyo po si Mia talaga, parang butot balat na lang po, Pero makikita mo talaga yung saya niya at saka yung ngiti niya, yung pagbungad mo pa lang sa pintuan, makikita mo na yung pagsalubong niya sa'yo, yung Mami Joy, gano'n. Parang, Lord, sabi ko yung ikaw to na ang Holy Spirit mo, ang presensya mo, ang nakikita nila sa amin. Kaya nagkakaroon sila ng kagalakan, ng tuwa
kapag nadadalaw namin sila. Kaya yun na po. Kaya parang yun na yung pag-uwi ng Panginoon na samantalahin ko yung bawat pagkakataon na yamang dinala ako ni Lord sa mga may sakit. Opo, parang ngayon talagang para wala nang nasasayang na oras. Ngayon po yung next ministry ko ngayon, yung pong 3 times a week na nagda-dialysis po, masyado pa pong bata, 30 years old na nanay, may Wow. 2 anak. Isipin niyo po, MWF po yung kanyang dialysis. Yun. Kaya yung pong araw na wala siyang dialysis, doon ko po yung time na pinupuntahan ko po at pinapasyalan ko po. Kaya sa kabutihan ng Panginoon, kaya lang natin nagagawa yun na po na siyempre dahil naranasan mo yung love ni Lord, tapos yung love ni Lord ang magtutulak sa'yo na inilalagay sa puso mo para mahalin mo rin yung kapwa mo, lalo na yung mga nangangailangan ng hindi lang yung kaligtasan, yung hindi pa naman yung pag-asa, at tanging pag-asa lang nila ang ating Panginoong Yesukristo. At yun din po, sabi ko nga po sa inyo, kahit paulit-ulit, ako rin po ay nai-encourage. Parang ako rin niya ang pinapalakasan ni Lord kapag tinadala niya ako sa ganun na ministeryo. Kasi siyempre po, bago ka sugo ng Panginoon, siyempre kailangan prepare ka muna. Ipiprepare ka ni Lord, yung heart mo, yung mind mo. Siyempre, alangan naman pong pag may ministeryo ka, yung puso mo puno ng galit. Ano po? Siyempre, magmamanifest yan sa ano. Yes. Hindi maramdaman ng taong pupuntahan mo yung love ni Lord kung yung puso mo na may karga ka, gano'n. Kaya yun, parang before na susugo tayo ni Lord, no po, siyempre magano muna tayo kay Lord, yung personal na ugnayan mo muna kay Lord. Yun yung nga, yung confess mo, yung mga sin na nagagawa natin, at saka yun, parang sasabihin mo lang sa Panginoon lagi, Lord, alam ko, gagamitin mo lang akong instrumento sa ito para abutin sila at may padama yung pag-ibig sa kanila. Kaya yun po, papasalamat po ako kay Lord na talagang kailangan huwag ko nang ipagpaliban pa kasi nasabi ko nga po sa inyo, ang buhay ng mga pinupuntahan ko, hindi ko alam kung hanggang kailan pa sila. O kaya yung buhay ko rin, hindi ko naman alam hanggang kailan pa. Po. Kaya ako patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon. Sa kabila na marami rin po akong mga pagkukulang. Po, hindi tayo perfecto na po, pero napasalamat tayo kay Lord kasi dahil lang talaga sa biyaya niya, dahil sa grasya niya, kaya nagagawa natin to sa tulong lang talaga ng Banal na Espiritu na siyang nangunguna sa atin para magawa natin yung kalooban ng Panginoon po. Kaya yun, glory to God. At ito po yung siguro na rin na masasalamat ko kay Lord dahil nga po sa katugunan ng lahat ng aking panalangin, sa tulong din po ng bawat group na nanalangin sa amin. Alam niyo naman po yung dumaan na pagsubok sa amin ng 6 na buwan na po ngayon, ito po yung parang pasasalamat ko po kay Lord kasi dahil sa katugunan ng panalangin ng Panginoon, kaya ngayon parang malaya na po ako na magagawa ulit yung mga ministeryo na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Parang sa 6 months na yon, ang family ministry ko muna yung ang kailangan kong tutukan. Pero ngayon, dahil sa kabutihan ng Lord, kaya ina-outdoor na po niya ako. Yun, malaya na po ako na magagawa yung pinapagawa ni Lord na nadala ko talaga yung yung pangilos ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon. At di ba nga po, lagi niya naman sinasabi, go ye and preach the gospel, sapagkat ako'y laging kasama ninyo. Yun na naman lagi ang kailangan ilagay natin sa puso natin. Every time na sinusugod tayo ng Panginoon, alam natin, kasama natin siya. Hindi natin ito magagawa sa ganang sariling paraan natin, karunungan natin, kundi sa Panginoon lang. Ang Panginoon lang talaga yung kasama natin ng mangunguna, tuturo, at kung ano yung dapat mong gawin.
No po, kaya salamat sa Panginoon sa kanya pong kabutihan, katapatan, kadakilaan no po. Siguro sabi ko, ito lang yung binigay sa akin ni Lord sa season ng buhay ng mga taong miniministeryo ko. Dumating man yung araw na pagsamantalang pag-iiwalay kasi syempre po hindi naman lahat ng nami-mission ko ay gumagaling. Meron din pong pumapanaw no po. Pero sabi ko, Lord, pansamantalang pag-iiwalay lang naman yan. Darating din naman ng araw sa langit may grand reunion kami. No po, mamimit natin yung mga minisyon natin. No po. Kaya yun, ngayon habang meron pa tayong mga pagkakataon na gawin yung pinapagawa ni Lord, huwag nang ipagpaliban pa. Gawin mo na ngayon. Kung sino man yung tao na nangungusap. Kasi maraming kaparaanan si Lord eh. Pwede sa online, pwede rin sa personal, sa mga taong nakakasalimuha mo na samantalayin mo na yung pagkakataon habang kasama mo yung tao na yan. Kasi hindi naman sa bawat season ng buhay mo kasama mo yung tao na yan. O kaya kung ano man yung pinapagawa sa atin ng Panginoon, gawin na natin ngayon na po. Wala na tayong sasayangin na oras, panahon at pagkakataon. Kaya salamat po sa oras na to. Talagang nilod ni Lord na makasama niya ako ngayong gabing ito. Ano po, para parang lalo po akong na-remind sa mensahe ng Panginoon at lalong napalakasan sa salita ng Panginoon ngayong gabing ito. Opo, hindi po kasi ako pwedeng magpuyat kasi bukas po, nasa Team Dream Jesus po ako. Panalangin ko pa na maging okay po yung ang aking signal, ang aking connection na po. Opo, kasi nag-commit na po ako. Every Friday, nasa Team Dream Jesus na po ako. Nagpaalam na po ako sa prayer room bilang respect ko po sa kanila. Kaya yun po, lahat po ng mga online BS po na ipinagkatiwala sa aking Lord na nilagay ako ng Panginoon. Love ko po kayong lahat. Amen. 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 Talaga. Opo. Ako nagpapasalamat ako. Una, naging instrumento si Rose ko. Tapos nadala ako sa prayer room. Nadala ako sa Dulos. Nadala ako sa Trim Jesus. Lahat ng mga online BS sa biyaya ng Panginoon. Hayaan niyo po, Sunday, mag-guest ako sa Morning View. Amen, amen. Niyo po. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lobby ng Panginoon. Siyempre Hallelujah. po, naman tayo always available kapag ito yung ginagawa natin sa Lord. Amen. Friday po, nasa G na rin po ako ngayon. Biyaya ng Panginoon. Yun po ako, nagagalak po ako kasi sabi ko nga po sa inyo, ang pastora nyo ay mahihayin. Pero ngayon, mahihayin pa rin. Pero dahil sabihin yan, Panginoon, yun, na-encourage po ako sa inyo. Opo, dati, ayaw ko muna, parang nahihilang ako sa Team Dream Jesus kasi mga nasa US, po, parang, siyempre, marunong sila. Lalo na pag-English. Ay, sabi ko, opo. paano ako niyan? Pero kapag pala anak ka ng Panginoon, pantay-pantay lang tayo. Amen. Opo, Amen. walang marunong. Isa lang yung marunong talaga, si Lord lang. Kaya yun, nagkakaroon ako ng confident. Po, hindi naman overconfident. Basta confident. Yung kasi alam ko, bawat group na tinala ko ng Panginoon, mga kapatid ko yan sa Panginoon. Amen. Pantay-pantay kami sa harapan ng Panginoon. Kaya salamat po sa pagkakataon, kahit na napahaba, sinulit ko na po ang galing ito. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastora. Maraming salamat. We love you po. Amen. We love you din po with all our hearts. Ayan. Looking forward to it po. Sabihin nyo lang po kung kailan kayo available. At meron po kaming calendar. Ilalagay ko po kayo sa aming calendar. Forward ko na din sa Dulos for Christ yung calendar. Shout out po sa mga gusto ding mag-guest din sa amin. Amen. Apo, Sister Mary ko, kung minsan na-update po kami kagad. Halimbawa, kung sa Team Dream Jesus, kung sino yung magiging sked, kukuha ng sked mo, kung sino yung gusto mong i-message. Maganda po rin yung gano'n, yung mayroon kang preparation. Amen. Amen. Salamat po sa pagkakataon. Ito na rin siguro yung niloob ng Panginoon para
makapag-share din po sa morning na gawain Yes. sa Panginoon. Nako, Salamat po. Pastora Jolie, tamang-tama po kasi next na ano po nitong August, ang topic po namin is about persecution. Wow. Ay, Grabe, talagang serving the Lord talaga until last breath natin, huling hininga. Yan po ang topic natin ngayong August. Kaya opo. timing na timing, Pastora Jolie. Sa dami ng testimony niyo po. Grabe, pwede nyo pong maibahagi sa amin yan. At makakatulong po talaga sa maraming tao. Opo, Ayan. yan ng Panginoon po. Amen. Baka patupusin ko lang po yung week, mga bandang na po siguro. Next week po. Opo. 2 weeks po. Okay, sige po. Salamat. Maraming salamat po, Pastora Jolie. Kami po ay nalulugod at naliligaya. Amen. To God be the glory po. Maraming salamat. Ayan. Lumabas na po salamat po, Pastora. God bless you po and your ministry. At naway, ang internet mo po bukas talagang hindi maputol. Sa bagay, maaga pa naman sana wala namang kaagaw. Amen po. At salamat sa tagumpay po ninyo within these 6 months na struggle nyo. Grabe. Pero salamat, tunay ngang mabuti ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Ayan. Salamat po. Good night po, Pastora Jolie. Salamat po. Good night na po ako sa inyo. God bless us all po. God bless po, Pastora. Salamat po. Ayan, mga kapatid. Salamat. Talagang walang sayang po sa ating pagpapagal. Brother Paz, kung nasa labas ka, samantalahin mo na. Yung prayer natin, sister, mensahe mo. Opo, sa tanong ko lang si Brother Paz kasi baka nasa labas siya. Ayan. Amen. Opo, talagang. Di ba? Sayang. Ikaw talaga, Sis Jaya. Ano po, ang nakikita ko po rito is yung do not delay. Napakahalaga po ng topic natin ngayon. Yung do not delay. Kasi, yung sinabi ni Pastora, di ba kanina, ang kailangan puntahan na. Ang kailangan bahaginan na. The time is now. The day is now. Paano naman kung kailangan mong mag-repent? Is there a consequence in delayed repentance? Wow. Di ba? Tumbok na tumbok. Ano ang mangyayari kung tayo ay nagkasala at hindi tayo nagsisisi agad? May mangyayari ba? The Bible gives many instances of how God deals with believers kapag sila ay nagkasala at hindi sila nagsisisi agad. Isa sa mga magandang passages na pwede nating tingnan ay ang kwento ni sino? Hulaan niyo. Hulaan nyo, sino daw po hindi nagsisi kaagad? Sino? Napakasikat. Si King? David. King King siya, David. David. King David. Isa sa mga kwento is kay David. Nang nag-commit ng adultery si David kay Bathsheba, alam po natin yan, hindi rin siya nagsisi agad. Di ba? Kailangan pa ipadala ng Diyos si Prophet Nathan para kumprontahin si David. 2 Samuel po yan, chapter 12. Only then, saka pa lang nagsisi si David. Sabi niya sa 13, I have sinned against the Lord. Ano ang nangyari? Dumating ang disiplina ng Diyos sa matinding paraan. Di ba? Namatay yung kanyang anak. May mga bagay tayo na makikita sa tagpo na ito. Itong kay David, no? Una, God disciplines the one He loves. Disiplinahin talaga ng Diyos ang kanyang mahal. Proverbs 3:12 yan. Mahal ng Diyos si David, kaya hindi niya hinayaan na manatili siya sa pagkakasala. Second, God might use people to rebuke believers who fail to repent. Gagamit siya ng tao para i-rebuke ang tao na hindi nakapagsisi. Kaya nga yung sinabi ni Sis Janet kanina, huwag mong isipin na pinaringgan ka. Huwag mo isipin kasi gagamit ng Diyos. Ako nga tumayo yung balahibo ko kanina habang nakikinig ako, naisip ko agad si David eh. Tapos, nga no? Hindi naman sinasadya ng mga pastor yan. Gagamit kasi ang Diyos. Baka hindi ka kasi nakapagsisi. Yun ang gagawin ng Diyos eh. Kapag isang believer, isang Kristiyano na nagkasala at hindi nagrepent, gagamit, ayaw niya mapalayo ka eh. No?
Mahal ng Diyos si David, kaya ganun. Hindi niya hinayaan na manatili siya sa pagkakasala. At ang pangalawa, gagamit ang Diyos ng mga tao upang i-rebuke ang mananampalataya na nabigong mag-repent, nabigong magsisi. Si David, alam niya ang salita ng Diyos. Di ba? Amen? Alam niya ang salita ng Diyos eh. David knew the word of God. But, kailangan pa si Nathan upang i-lead siya into repentance. Amen? Ginamit ng Diyos si David. Kasi nakalimot si David eh. Nag-enjoy siya masyado kay Bathsheba. Nakalimutan niya na nagkasala siya. Third, ang severity ng pagdidisiplina ng Diyos ay nakadepende kung gaano tayo katagal magsisi. Kung gaano natin pagsisihan yung ating pagkakasala, no? Hindi lamang yung nature ng ating ginawang kasalanan. Hindi lang yan eh. Kundi kung gaano tayo katagal magsisi, kagaano natin pinagsisihan. Si David po kasi, pinaabot pa ni David na kailangan siyang i-rebuke ni Prophet Nathan eh. At kailangan ipataw ng Diyos ang kanyang parusa. Alam niyo po, God is always prepared to forgive those who confess their sins. Lagi siyang handang magpatawad eh. 1 John 1:9, mababasa natin yan. At ang consequences ng sin na nakomit ay nakadepende sa desisyon ng Diyos kung ibibigay niya ang consequence, kung babawasan niya ang consequence, o kung aalisin niya ang consequence. Ang isang believer na ayaw magsisi ay parang iniimbitahan niya, ang isang believer, kapag tayo, believer tayo eh. Kapag ayaw nating magsisi, parang iniimbitahan natin ang pagtutuwid ng Diyos sa buhay natin. It is like we are inviting the discipline of God into our life. Kasi hindi tayo nagsisi at ayaw ng Diyos eh. Ayaw niya na mapawalay tayo sa Kanya eh. I-remind talaga tayo at papaluin talaga tayo. Hinalo nga si David eh. The man who seeks God's heart. So, ang isang believer na ayaw magsisisi, hindi nagsisisi, ayaw magsisi, ay parang iniimbitahan ang pagtutuwid ng Diyos sa buhay niya. Ang ano kasi, no? Kung tayo, no? Kung ikaw, ako, no? Kung i-deal natin ang ating kasalanan na genuinely, na talagang haharapin natin ang ating kasalanan, genuinely, openly, at agad-agad, immediately, maaring bawasan ng Diyos ang severity o ang bigat ng kanyang pagdidisiplina sa atin eh. Because, this makes sense kasi in the light of the nature of discipline. Siyempre, ikaw, umamin ka kaagad eh. Bakit ka didisiplinahin ng mabigat? Umamin ka kaagad eh. Parang magulang lang, di ba? Inahalin tulad natin ang Diyos lagi na tatay natin, nanay natin. Kapag ka umamin ba agad, ay papaluin ba natin naman? Ando na nga yung pag-aamin. Ganun din yan eh. No? Ang disiplina kasi ay nakadesenyo upang tayo ay magkaroon ng pagbabago. Ang disiplina ay nakadesign to get us to change, to get us to obey, upang sumunod tayo. No? Pero kapag nakita ng Diyos na nais natin makipag-cooperate sa Kanya at nagkaroon ng layunin sa ating mga puso na sumusunod na tayo, then yung discipline niya ay hindi na kailangan yung mabigat na disiplina. Nakita niya na eh. Pero si David kasi, ang iba kasi kay David eh. Talagang, kaya nagkaroon ng disiplina ng gano'n. No? Ang pagpapatawad kasi ng Diyos, no? Libre, binibigay niya. God gives forgiveness talaga. God gives restoration para doon sa mga taong nagsisisi. Alam niyo po kung paanong kinuha ng Diyos ang anak sa pagkakasala ni David at Bathsheba? Mababasa natin yan sa verse 15. Talaga namatay yung anak eh. No? Binigyan naman sila ng Diyos ng kapalit. She bore a son and he called his name Solomon. Di ba? And the Lord loved him and sent a message by Nathan the prophet. So he called his name Jedediah. Means beloved by the Lord. Because of the Lord. Kaya kapag tayo po ay may nagawang kasalanan, do not delay. When you hear the voice of the Lord, do not delay. Repent agad. Because gagamit ang Diyos. Kung makalimot ka, kung iiwasan mo ang pagsisisi,
ganun din eh. Dahil mahal ka ng Diyos eh, hindi mo na maaalisin eh. Nothing can separate us from the love of God. Kaya, nakalimot ka, ay papaluin ka talaga niya para ka magising, para ka mag-repent, para ka sumunod na sa Kanya. So, magkakaroon talaga ng disiplina. So, repent agad. Huwag na nating hintayin na paluin pa tayo ng matinding pagpapalo. Kasi, darating talaga yung pagpapalo na yan kung hindi ka magsisisi agad. Kasi sa pagsisisi lang makita ng Diyos na ikaw ay bumalik sa Kanya. So, para hindi severe, hindi mas mabigat ang ipapataw na parusa sa iyo, pagdidisiplina sa iyo, bumalik na tayo agad. Huwag nating hintayin. Yun lamang po. Marami pong salamat. At umabot. Babalik na po ako sa lima. Amen. Ayan, maraming salamat. Thank you po sa pagkakataon. Salamat, Brother Paz. Kaya nga sabi ko habang nasa labas si Brother Paz, pagsalitain na natin bago pa tayo manalangin. Amen. Maraming salamat po. Brother Paz, maraming salamat po sa ating mga kapatiran, yung kasama natin sa live. Ayan, magandang gabi po sa anak ni Sis Eden, na si Dirk. Ngayon ko lang nakita yung comment niya, naka-speaker daw po at lahat sila ay nakikinig sa kanilang tahanan. Nasa table yung kanyang lang cellphone, naka-speaker. Ayan, magandang gabi po sa inyo dyan, sa pamilya nyo, si Sis Janice, Fria, saka si Sis Cathy, nasa live na rin po siya, saka si Sis Bebs. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Maraming salamat. Kaya ang tanong ni God ngayon, when will be your today? Kailan po ba ang today natin? Is our today will be tomorrow, tonight? Ayan po, Kaya maraming salamat. Alam niyo po, isang sa shinare sa akin sa atin ngayon ni Brother Paz. Isang bagay na shinare sa atin ni Brother Paz ngayon is yung it will depends how long, kung kailan tayo yung severe discipline. Kaya pala sabi mo, ano ba naman yan? Paulit-ulit na lang tong sitwasyon ko na to. Hindi na ba matatapos to? But ang tanong, kailan ka ba matututo, anak? I love you and I don't want you to be stuck in that situation. I want you to be free. I want you to be forgiving. I want you to be patient. I want you to be, di ba? Yun ang nais ng Diyos. Kung tutusin yun ang kahilingan ng puso natin. Di po ba? I prayed to be patient. Tapos itong mga nasa paligid ko, puro matitigas ang ulo, puro makukulit, puro tukso. Lalo pa, paano na yung patient ko? Parang feeling natin, lalong binibigyan ng problema tungkol dun sa ating kahinaan. Yung pala, God is using those situations para tayo ay maging pasensyoso. God is transforming our heart, our attitude, our character. Kasi yun yung healing natin. But the answer of God is not in the same package that we are waiting. Kala natin, hindi pa yun yung sagot ng Diyos. Yung pala, yun na yun. And then one day, makikita mo na lang, kapag sige na nga, I'll choose to obey God. O, diba, naging pasensyoso ka, ay, wala na, hindi na ako nagagalit. So, tapos na. Tapos na po, no? Sabi ko nga sa mga anak ko noon, kapag tinukso ka, pakita mo na, heki ka, yung tipong wala, hindi ka nasasaktan. Kasi natutuwa lang naman ng mga taong nambubuli kapag alam nilang nasasaktan ka. Pag sinasabihan kang pango, ouch, grabe na yung self-pity mo, yung iyak mo. Ay, sabi ko, bakit nila ako sasabihan pango na masisira yung araw ko? No! Kahit pango ako. Kapalan lang mo kayo. Pero hindi po. Talagang tinuruan ko yung sarili ko na wala naman ang magagawa eh. Hindi ko na mababago yan eh. Yan eh. Kaya, tinanggap ko. So, nung sinasabihan nila ako, sabi ba naman nila sa akin po nung bata pa ako, may natapakan daw ng kalabaw yung ilong ko. Natapakan daw ko ng kalabaw yung ilong ko. Pero okay lang. Noon, naiinis ako, nagagalit ako, pero lumaki na ako, hindi. Tinuruan ko nila yung sarili ko. Di bale, pag tinitigan naman nila ako, napansin nila yung ilong ko, pag tinitigan naman nila, malalaman nila, maganda rin ako. Ko lang yung pampalakas lang ng loob ko lang po yun sa sarili ko. Pero sa totoo lang, it hurts. Pero kailangan nating maging matatag para hindi na masakit. So, I was trained, I was transformed. So, wala na siya epekto. So, tapos na yung trials ko pagdating sa pangungilong, di ba?
Tapos noo, Pilipino ako, yan yung mark ko. 'Di ba? Kaya sabi nila, ay, Pilipina yan, oh. Bakit mo nalaman? Tingnan mo ilong niya. Dito po ganun eh, no? Kaya sasabihin natin, ay, tingnan niyo yung ano niya, balakang niya. Ano yan? Ay, Brazilian yan. Bakit? Laki ng balakang, eh, no? Mga Brazilian na nandito po. Alam na natin, ayan, Peruana yan. Nadidistinguish na namin kung sino sila by their ano. Pero, anyway po, ano? So, yung delayed ng severe discipline ng Panginoon sa atin, is depende kung kailan tayo talaga magre-repent, kung kailan tayo magbabago. So, when will be your today, kapatid? When are we going to obey? When are we going to surrender? Where are we going to? Not to delay. Ano po? So, pag sinabi mong bukas na, so bukas, that will be your today. Amen? Don't wait for another 40 years, for decades. Katulad ng nangyari sa kanila, 40 years sila sa wilderness. Di po ba? So, wag ka nang magbabad sa wilderness mo. God is giving us the way. Ano po? Para tayo po ay matapos na ang ating mga paghihirap, pagdurusa, suffering, trials, persecution, ano po? Ano pa man yan, delays na ginagawa natin. Yan ang nagiging resulta. Hangad po nating makasama si God, ano po, sa buhay na walang hanggan. So, sabi po kanina, if we are obedient, if we listen, submit ourselves to God, tayo daw po ay bibigyan ng karapatang kumain ng bunga ng tree of life. Yes, pag nakakain na po tayo ng bunga ng tree of life, it means we will have an eternal life. Di po ba? Together with God. Amen. To God be all the glory po. Tayo po ay manalangin bago po lumalim ang gabi. Ayan, it's 10:13 na po. 10:26 to be exact. Tayo po ay manalangin. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa topic na ibinigay mo sa amin ngayong gabi, sa pangusap mo sa amin, not to delay things, not to procrastinate, because our today has arrived. Kung kami po ay nangako noon, ngayon na po ang aming pagtupad. Kung tinuturuan mo po kami kung anong dapat gawin, katulad ng sharing, Panginoon, ni Pastora Jolie, panahon na para sharean, kasi hindi namin alam kung kailan, Panginoon, mababawian ng buhay ang taong iyon. Hindi din po lamang sila, kundi kami rin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa pagiging tapat mo, sa pagiging totoo mo sa iyong mga pangako. Lahat po ito, hindi ito pambobola. Pangako mo ito, Panginoon. Kaya naman naniniwala po ako na nabasa namin ito, Panginoon, tunay na ipapakain mo sa amin ang bunga ng tree of life. And we will have an eternal life with you, together with the Lord, with God. Hallelujah. Maraming salamat, O God. Ano man po, Panginoon, ang mga hindi namin naunawaan ngayong gabi, Panginoon, ano man po ang ginagamit ng kaaway, nakakita siya ng butas, nakakita siya, Panginoon, na pwede niyang gamitin na maging dahilan para makapasok siya sa puso't isipan ng bawat isa. We rebuke it, cleanse it, O God. Ngayon palang linisin niyo na ito, Panginoon, at wag nang maging dahilan pa ng kaaway para makapasok siya sa aming buhay. Kung hindi, lalo pa po kami, Panginoon, na mas lumapit sa inyo, mag-depend sa inyo, mag-rely sa inyo, yielding to you every day, every heartbeat ng aming mga puso, Panginoon, ng aming mga isipan, bawat isipin namin, lagi po kami magre-rely sa inyo, Panginoon. Help us, O Lord. Hindi namin ito kaya. Sabi nga ni Pastora kanina, lahat nagagawa niya by grace of the Lord. At ang kanya, Panginoon, paggising ng every Friday ng maaga, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo siya ng ganyang calling, Panginoon, at siya po ay willing na tumugon. Kaya naman, anuman po ang hadlang na maaaring gawin ng kaaway, we rebuke it in Jesus' name. Ganon din po sa lugar ni Brother Paz ngayon, kung saan mo siya inihayo, na nandyan po siya, laging handang tumugon, saan mo man po siya dadalhin, saan mo po man siya gagamitin, He's always there, O Lord. Sa morning devo man ito, sa lahat ng platform sa gabi, Panginoon, lahat ng Bible study sa gabi, kaya niyang mag-host, kaya niya, Panginoon, willing siya, Panginoon, mag-host, willing din po siya, Panginoon, na mag-exhort, mag-closing prayer. Hindi po ngayon, willing lang siya, pero hindi niya kaya mag-closing prayer.
At times, oh God, maybe he can, pero hindi po palagi. Ganon din po sa opening prayer, lahat po always willing dahil nais niyang tumugon sa nais mo, Panginoon. He wants to please you. He wants to obey. He wants to be in your will, O God, sa kanyang buhay. Maraming salamat po sa buhay na aking mga kapatiran. Nakasama namin kanina sa sa Amerika, umaga doon, kaya may mga lakad po sila, may trabaho, Panginoon, ano man pong ginagawa nila, samahan niyo po sila, Panginoon. Pero thank you so much dahil naglalaan talaga sila ng panahon para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. You honor their hearts, their time, O God, na inilalaan sa inyo para makapaglingkod sa inyo at sa kapwa-tao, Panginoon. They're sharing their presence, O God. It really encourages us, O God. And it really shows, O God, how much they want to serve you, O God. They've decided to serve only you, O God. Hindi to please people, hindi to please themselves, O God, or for appearance, O God, or time card lang ito, Panginoon, but to please you, O Lord, in service for you, O God. Maraming salamat po sa may mga may mga gawain bukas ng maaga, Panginoon. Renew our strength, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa kagalingan, O God. Immediate, Panginoon, nakagalingan sa aking headache kanina, Panginoon. When after we prayed, I forgot already, and now I remember it's gone. Thank you so much, O God, sa mga kagalingan, pagtugon, kasagutan sa aming mga panalangin. You're not just listening or hearing our prayer, you really respond, O God. Kaya talaga naman, Panginoon, nais namin sa inyo lamang mag-depend, O God. Give us an obedient heart, a surrendered heart, O God. Talaga pong sa inyo lamang. Katulad ng puso ni David, considered second to your heart. He failed. He failed, O God. Why? Because he did not yield to you. Napagod siya, nagpahinga, hindi siya nagtanong. Nagkaroon ng butas ang kaaway. He fell in adultery. Kasi po wala siya sa lugar kung saan mo siya dapat ihayo. Maraming salamat, Panginoon, sa binahagi mo sa amin ngayon, lalo na po sa akin, O God. Napakarami kong bagay na nagpo-procrastinate ako, Panginoon. Forgive me, O Lord. Ako po ay personal, Panginoon, dahil mas kilala mo ako, mas kilala mo po ako kesa sa nakikita nila at nalalaman nila, Panginoon. You knew me, O God. How many times I pray, how many times I read the Bible, how many times, every minute, O God, na ginagawa ko, laman ng puso't isipan ko, you know everything, O God. And I repent, O God, and I ask forgiveness, O God, sa aking mga pagkukulang, O God. I need your grace, I need your mercy, O God, so that me and myself, I can forgive it, O God. Dahil minsan, ang hirap patawarin at tanggapin ang aming mga sariling kahinaan at pagkakamali. Knowing na kami, we claim that we are Christian, we serve for you, O God, sa ibang tao, Panginoon. Pero kami mismo talaga nagkukulang, nagkakasala, nagkaamali, Panginoon. But we accept also that we are human, O God. Hindi kami Diyos, Panginoon, na sometimes we play God as also. Forgive us, O Lord. Tatanggapin po namin kung kami nagkakamali at tatanggapin po namin na talagang hindi namin kaya. We need you. Sometimes you allow those things to happen for us to be reminded that we must yield in you all the time. Hallelujah. At para wag na kami, Panginoong, maging mayabang, maging matigas ang aming puso at mapagmataas, lagi kaming manatili sa solid ground where you put us up, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na aking mga kapatiran, sa manunood sa live pa, Panginoon, sa mag-share, O God, naging sa aming mga platforms, O God, Monday to Saturdays, morning and evening, Panginoon, O Lord. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng guidance at mag-protect, Panginoon, sa lahat na nag-exhort, O God. Kayo po, Panginoon, ang masunod, ang nais mo, gamitin mo lang ang bawat isa bilang instrument, O God, because it's a big responsibility. Kung ano yung lalabas namin sa aming mga bibig, iyon ang kanilang pinaniniwalaan at tinatanggap. Of course, syempre, mas nagre-rely din sila sa inyo, Panginoon, but they respect kung anong naibabahagi namin. Pero kung nagkakamali po kami, Panginoon, at huwag nyo kaming hayaang magkamali, Panginoon, tulungan nyo po kami because it's a big responsibility, Panginoon, dahil sa mga nakakarinig, Panginoon. Tulungan nyo po kami, Panginoon, naway ang nais mo lamang ang aming maibahagi. Hindi ganang sarili, Panginoon, o ganang amin, Panginoon, or sariling kaalaman, sariling experiences. Thank you so much, O God. May your will be done, O God.
At tunay nga po na kami ay mag-respond. Hallelujah! Ano man po ang mga panalangin, desires, needs ng aking mga kapatiran in all areas of their lives. You know them, O God, kung ano mga pangangailangan nila. Hindi po yung wants, kaya naman hindi minsan namin natatanggap because it's our wants, not our needs. So I'm praying right now, God, I'm interceding for them, O Lord. Banal na Espiritu, kayo po ang magsumaliksik sa puso at isipan ng bawat kapatiran at manunood sa nanunood ngayon, Panginoon, manunood later on, O God. May their today come to pass. Ngayon na, Panginoon, maganap na po, Panginoon, ang pangako nila na today is my day. Maraming salamat po, lalo na po sa bahagi ni Brother Paz, repentance sa aming sarili at sa ibang tao. Magamit mo kami para sa ibang tao. Repentance is today. Linisin niyo po ang aming mga puso't isipan, ang aming kaluluwa, ang aming Panginoong emosyon. Hindi kami maapektuhan nito. Maraming salamat po. Ibinabalik ko po ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Amen. Ayan, sabi ni Chang Emily. May time pa daw po siya. Ayan, magbabahagi daw po siya. Ayan, si Ma'am Joy. Baka gusto niyo po magbahagi. Oo, patapin kita mamaya. After this po. Kasi sinita ko. Ini nagsalita. Ay, si Chang Emily po. Si Emily nagkasalita pa? Ay, sige po. Salamat po, Brother Paz. Good night po. Good night. God bless din po. God bless po. God bless po, Kuya Paz. Ayan. Mag-share lang ako kanina. Apo. Pumasok kasi ako, kumuha ako ng instruction sa akin ni Sergio. Sa dami ng information na lalo ko nahilo. Nung kumuha na ako ng video, talagang umikot ang paningin ko. Isang nakuha lang ko yung bungalow. Siguro mapanood niyo sa kabila. Tapos yung pangalawang kinuhanan ko, talagang kung makikita niyo, gumagalaw talaga yung kamay ko. Nangingilig talaga ako sa sobrang init. Tapos pagpasok sa sakyan ang lamig. Nahilo ako, talagang tinapos ko lang, tapos takbo ako sa sakyan. Sumuka ako sa sobrang pagod. Tapos nagdasal ako, sabi ko, Lord, hindi ako pwedeng magpaneho ng ganito nararamdaman ko. Tapos, tumawag sa sabi yun nga, ang daming kinalit na mga yung kailangan mo pala bukas, yun nga, kailangan ikaw pala ang magpapirma yan. Kaya, Sinche. Oh. Tapos, nga, ang dami niyang tanong kay Sis Lily, sabi ko sa Chua, pwede bang bukas na tayo mag-usap? Kasi, talagang hindi ko na kaya kanina. Tapos, nagpahingal ako ng isang oras, nagdadasal ako, meron naman akong Bible dito sa, basta kung ano lang yung makita ko, hindi ko naintindihan yung binabasa ko, pero nagdadasal ako kasi ang saba talaga ng pag-ibig. Tapos ng isang oras, konting, siguro mga 10 minutes na idlip ako. Pag gising ko, wala, masigla na naman ako. Ayun na naman ako sa pangatlong bahay. Alam mo yun, talagang siguro masasabi ko ngayon na kumbaga, totoong talagang katabi natin pala si Lord. Amen. Parang tatay, sakit ang ulo ko, parang kumbaga hinilap lang ako bigla. Ganon. Yun. Yun lang, tapos nakauwi ako, tapos kung makuha ng lahat, yung 5, hindi ko ina-upload pa kasi iba pa yung pakiramdam ko ngayon. Kahiga lang ako, kaya siguro namamatay-matay yung ketay kanina. Kasi nga, naiidlip ako. Tapos nagigising ko ulit, balik ako ulit dito sa dulo, sa dulos pa pala. Kausap ko kasi si Edna kanina. Yun. Opo. Paturo lang ako. Para dun sa sa papel mo, nandito na o lahat. Amen. Yung papapirmahan. Nandito na, dala-dala ko ito. Ayan. Yung kay Sinche. Nahilo ako sa pangalan niya. Ito, Si. Ayan, kaya sabi ko, sige, hindi ba kita mahagilap sa sa telepono? Ay, may kausap po kasi ako kanina, kaya hindi siguro makapenetrate yung call mo. Oo. Saka kay Sis Lily, yun nga, kasi nga inaasikaso nga namin. Ay, siya po yung kausap ko kanina. Siya, kasi. Okay, Tinatawag yan si Ma'am Joy, ngayon ko lang nakita, late ko na nakita. Oo, kasi yung kay Sis Lily, ito kasi ang naging Ay, teka lang po, magpaalam na ako sa live. Ayan. Ay, naka-live pala tayo. Oo.
Ayan, ayan po, maraming salamat po mga kapatid. Ayan, ano natin si kasama natin ngayon si Sis Eden at saka si Sis Cathy, kasama pa natin sa live. Ayan, magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Nawa po yung salita ng Diyos tunay na nangusap sa atin. So, yung today natin must be now. Must be today na po talaga, Kasi tinanong tayo ni God, when will be your today? Ayan, sabi ni Sis Cathy sa GC natin, kinausap daw siya ng Panginoon na ituloy, kasi may pinagagawa sa kanya si God, pero nag-doubt siya, nag-double mind siya, po. Pero salamat sa Panginoon, kasi kinausap siya ng Panginoon, tutuloy na daw po niya. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ano man po yung kulang dyan, kakulangan, God will provide, God will protect. Ayan po, At salamat sa kasagutan ng Panginoon sa iyong panalangin, sa iyong katanungan. Amen? So, ayan na, na-confirm na ni God. Tuloy na si Scott. Ano man yun, tuloy na yan. Amen? So, to God be all the glory po, Ate Dirk. Ayan po. Maraming salamat. Ano yun sasabihin ko? Sis Eden. Ayan po, Sis Eden, maraming salamat po. Talagang naka-speaker talaga para sa lahat mapakinggan. Ayan, I won't hold you longer kasi gabi na rin po talaga dyan. Late na, alas 10, mag-alas 11 na pala. Naku po, maraming salamat mga kapatid. Alas 11 na ba? 10:40 dito, hindi pala. O tama. Mag-alas 10 pala dyan. Ayun po. Ingat po kayo. Ay, hindi, mali ako ng oras. 11. Sige, wag na. Salamat po. Kita-kita tayo bukas muli and baunin po natin ang mga salita ng Diyos ngayong gabi. Amen. God bless po. To God be all the glory. Amen.